masasubukan natin yung performance ni Lexi. Napakalupit din ng performance ng Lexi ha. Lexi. So ito na, malalaman natin yung average fuel consumption niya. Sabihin ko naman sa inyo yung mga likes and dislikes ko dito kay Lexi. Kasama natin si newly elected President Vladimir ng Weekday Warriors. So ito na, malalaman natin yung average fuel consumption niya. Full tank muna natin and then pag uwi, full tank natin ulit para sa accurate na computation kung ilan talaga ang konsumo. Lalo ngayon nagpalit tayo ng malapad na gulong tsaka mas malapad na mags pang Aerox. Nireset ko na yung trip meter para yan yung natin trip 1. So kasama natin si paring Prixel naka Vespa Sprint 150. Si paring Vlad naman naka Z900 RS. Napa-night ride tayo kasi yung tropa natin si Jonathan, the founder of Weekday Warriors, dumalaw galing sa Ilocos. Base na kasi siya sa Ilocos eh. Kaya siya ng ride, pinagbigyan natin. Minsan lang magkakaroon ng reunion. Tapos ang meet up natin dito sa bagong bukas Dunkin Donuts. Ang saya. So ilan tayo? 5. Anim tayo. Isang naka Z9 RS Navi. Si Jonathan naka Aerox SP. Sige ko naka hyper motard Ducati. Ito na, masasubukan natin yung performance ni Lexi. Natry natin habulin tong uphill nga pala. Hindi natin aabot dyan sa Ducati hyper motard. Ganda ng handling, napakagaan. So problema sa bundok dito wala masyadong ilaw. So hindi ko alam kung kakayanin ng Insta360 to. Why? Tubukan natin yung gulong natin kung makapit. At syempre, yung performance no mga suspension, tsaka yung gear and mags, mas malapad na gulong, mas maganda yung traction. Puro full throttle tayo dito. Yes, Paul! Hoy! Masyadong mainit si Kiko. Ah! Dito walang babaan ng gas. Woo! Daming sakyan. Woo! Ayun na. Abutan na natin yung hyper. Ito na. Kaya yun. Sayang di tayo napitikan dun ah. Wow, dami sasakyan. Ang lupit ni Kiko. Hindi mo na makita yung kasalubong eh. Sa dami ng sasakyan. Uy. Ah. Hindi talaga ako sanay sa scooter eh. Ah. Nakakalula kasi walang downshift. Walang engine brake eh. Napakalupit din ng performance ng Lexi ha. Lexi. So kita nyo naman kahit nagpalit tayo ng Aerox na mags na mas malapad at mas mabigat, pati syempre ang mas malaking gulong mas mabigat, maganda pa rin yung hatak niya. Maliksi pa rin talaga siya. So tayo muna tayo dito sa may manukan. Tayo natin yung mga tropa.
Diretso na? Sige. Diretso na raw? Okay. Excited na kumain. Ganda ng handling, solid ah. Nagulat ako dito sa Lexi, hindi ko akalain na ganito kaganda handling sa bangkingan. Pwede rin palang pang race track ako sakali. So, very good suspension natin. Wala akong na-feel na matalbog or unstable, very stable. Ride out na. So far, swabe itong ano, Forest 1M5, di siya maingay. So, ang gaan eh. Yung kahirap-hirap atras eh. Sa kabila na pala sila nag-park. Napuno. Ilaw ka? Wala. Wala rin na ito eh. Buti malakas na sa'yo. Wala, mahina ito. Mas malakas naman. Oo. Tinatanaw yun dun. After 32 kilometers, nabawasan ng 1 bar. Mamaya malalaman natin kung ilan yung konsumo natin. Nagawa tayo ng comparison with our Honda Giorno, syempre. Kaya sila kino-compare para sila may gulay board at magkalapit yung price range nila. Dami ilaw. Liwanag. Yun o, lakas pala ng ilaw ni Jonats. Why, dilim ah. Dilim. Kailangan dito may aux light ka. Why? Hirap nung wala palang aux light. Challenging. Buti may ano, may reflectorize yung ano. Ay hindi reflectorize, umiilaw talaga. Yung gitna ng kalsada, yung linya. So far napakaganda ng handling niya. Nakatulong talaga yung malapad na mags. Tsaka mas mataba na front forks. Nakatulong dun sa pagiging stable. Sarap, lamig ah. Ngayon na ulit ako nakapag night ride sa Marilake. Sarap ng tahimik lang. Tahimik na pipe, tahimik na buhay. May naririnig akong konti-konti lang talaga. Saktong may tunog lang siya. Pasadong pasadot sa decibel meter to. Solid yung lamig. Hiniginawak ko. Ano yata si ano, parang Flexel eh. So na nakita yun. Pulsada, solid, wala na makita. Yun. Buti may nag-ilaw na ano, sa likod. Nilawan yata tayo. Makita. Ganda ng hatak, sobrang stable. Hoy! Ako lula eh. Galing nyo no, NMAX. Tuling. Kabisado niya itong ano. So, may tulong yung may aux light. Kaya kailangan natin sundan. Nakakalula. Minsan may buhangin dun eh. Nakakabulag yung mga headlight nyo. Bilis ng NMAX. Grabe yun ah. Wala yung nahabol natin NMAX. Ay, yun na makita. Zero na makita ko. Kaya kailangan may sinusundan ka dito na may aux light eh. Ayoko na. Ayoko nang habulin yung NMAX. Ay! Nakakatakot. Ano, di mo na alam kung anong next turn. Yun. Kung may kasulubong makikita mo na. Sobrang solid ng suspension. Pero kailangan ko headlight. Kaya palagyan natin ito ng aux light para pwedeng gamitin sa gabi. Sobrang planted ng scooter na to. Pagka napalitan ng suspension talaga fully adjustable no. Ayun na siya.
Ay. Masyado niya, oh. Taga rito siguro to. Hirap no, no? Zero. Ayun. Zero visibility. Hindi mo makita yung next turn eh. Naka super night mode lang tayo kaya medyo nakikita nyo medyo mas maliwanag ng konti, pero in reality nakikita ng mata, ang dilim talaga. Hindi ko lang kung kaya ng super night mode doon ng Osmo Action 5. Nasa gitna na tayo ng kawalan. Pag ganito, magbagal ka na lang kasi mahirap eh. Masarap pa rin makauwi sa pamilya ng safe. Basta headlight sakto lang, pang highway lang, di kaya pang bundok. Ang ganda ng handling, mas nagustuhan ko yung handling niya compared kay Giorno. Siguro dahil mas malaki din yung gulong, tapos walang sayad. Kahit nasagad-sagad mo yung gulong, nasagad ko yung banking, walang sumasayad left and right. Yung pipe napakatahimik kahit na walwalan. Next time sana makatry tayo ng version 3 naman ng 4S1M, kasi version 2 ito na silent pipe. Ganda na ng Jollibee dito. So gamit natin ay 2.8 liters. Ilan ang gulong yung pasukat? 14? Sukat ng Lexi? 14. Original gulong na yan? Hindi, nagpalit ako ng pang Aerox. Yung original niya 100 lang nilikod. Yung rim niya, hindi ganyan kalaki. Hindi, pang Aerox na yan, kaya lumaki. Ay, ito ang problema, maliit ang lupa. Maliit lang, parang ano lang, pares lang sa Mio. Hindi malakas talaga, malakas. Oh, kasi magaan eh. Ay, parang nagpalit ka rin ng shock. Oo. May nakabang na shock yan. Wala. Ito, yung parang ano, ito. Tinakbo natin 97.5 kilometers. Divided by 2.8 liters equals 34.8 kilometer per liter. Ano yan walwalan takbuhan yan. At eto na nga ang ating Yamaha Lexi 155 build. So yung mga pinalagay natin sa kanya, isa-isahin natin. Ito yung G-Ren front suspension na preload adjustable. May kasama na rin siyang T-post. Kung bakit kailangan magpalit ng T-post, kasi mas mataba na rin yung inner tube nito. So far, ang ganda ng play. Mas stable siya kasi mas mataba itong inner tube. Resulta nun, mas stable. So less flexing. Marami nagtatanong bakit daw hindi tayo nagpalagay ng dual shock. So isang concern doon, pag nag-dual shock ka, mas matagtag. So mas malambot pa rin ang single shock. Di ba mga big bike nga ngayon, usually naka-mono shock. Tapos ang pinalagay naman natin kasi is fully adjustable rear shock from Pro Fender. So X series yan, may adjustment, rebound, compression, and yung preload niya pipihitin mo dito. Ang sukat nitong suspension natin is 320mm. Yung stock ng Lexi is only 305. So nangyari tumangkad. Pero ang advantage naman nung tumangkad yung ride height natin, kasama na rin tong gulong natin. Nagpalit tayo ng gulong na parehas sa Aerox. Nagpalit din tayo ng mags na G-Ren SF01 na mags pang Aerox B2. Kaya nangyari, tumangkad yung height. Hindi sumayad yung mga stand, side stand natin tsaka center stand sa cornering. So nangyari, halos nasagad natin yung gilid. Signs na umabot halos sa gilid eh. So yun ang kagandahan kapag yung mags mo ay tama yung sukat dun sa gulong. Kasi yung iba, stock mags ng Lexi, pipilitin nilang malapad na gulong. Hindi naman kaya. So mangyari, dumudonut lang. Tumatangkad lang. Tapos hindi mo magagamit yung gilid dito. Makikita mo talaga na, na nagamit natin talaga yung sides niya. So yung rear tire natin is 140 by 70 by 14. Ito yung mags natin, G-Ren SF01. 3.5 inch yung lapad. Sa front naman, 100 by 80 by 14. Tapos 2.5 yung lapad ng ating mags. Pang Aerox na front fender. Ito, may extender pa tayo nilagay dito para yung putik hindi pumasok sa loob. 4S1M na street core version 2. So tahimik lang yan. Tsaka maganda dyan, syempre stainless elbow. Diba? Napaka-pogi pag stainless elbow. At meron ng bang sensor, nakabang. So kung magpaparimap ka, syempre kasi may additional bayad din kung magpapalagay ka ng bang sensor. So based dun sa takbuhan natin, sobrang nag-enjoy tayo sa performance at dun sa handling. And meron pa nga pala tayong top box bracket, ikakabit natin soon. Kulang pa kasi ng spacer, pang Mio Gear yung nabili natin sa Sec Moto Supply. And sabihin ko naman sa inyo yung mga likes and dislikes ko dito kay Lexi bilang one of the first owners ng Lexi. So far, ito yung unang-unang dislike ko sa kanya is yung compartment niya. Medyo maliit lang pag dinangkal mo siya. Yan. May gitsandangkal lang siya. Tapos meron pa siyang bukol dito kasi dito yata yung throttle body niya. Lumit din dito, tapos may battery pa siya dito. Tapos meron pa siya ditong bukol pa ulit. So parang hagdanan.
Pero I think kasya dito yung mga half face na para mga tabo helmet pang malalapit lang. Pero yung half face na may visor, na full visor, parang hindi kakasya sa kanya. Pangalawang dislike ko sa kanya is the gas tank kasi 4.2 liter lang. So medyo bitin yan kung maglo-long ride ka. So, pwede ka magpalit siguro ng mas malaking gas tank. May nagbenta ka. So 1 liter lang ang dagdag. Tapos yung presyo medyo mahal din eh. So yun, tingnan natin kung mag-upgrade ba tayo nun in the future. And pangatlo, yung seat niya medyo matigas talaga. Maganda yung seat cover, malambot yung seat cover, pero yung seat medyo firm. Hindi ko maramdaman yung kutsyon. So baka maganda mag-flat seat ka na lang. Kasi ganun din. So yun yung tatlong dislike ko sa kanya. Pero everything else, nagustuhan ko naman sa kanya is, syempre, may gulay board siya. Pangalawa, yung being lightweight, yung weight nito, halos parang 116 kilo. Tama ba? Kasi yung bigat lang to ng Click 160. Tapos syempre, pagiging single shock, mono shock, mas pogi. Kasi pag ganyan, no? Pag ganyan ang angulo, hindi mo kita yung shock, di ba? Pogi. Yung ilaw niya, okay lang din naman. Futuristic. Actually, ang ganda nga. Sa likod, wala siyang kulay red. So, very modern ang datingan. Kaso yung mga bulb niya, filament type pa. So, pwede mo yung lagyan ng double contact para kulay white siya, DRL, tapos magiging orange. Parang nilagay ko sa Giorno. Pwede natin ito in-compare sa Giorno kasi yun yung halaga nito. Malapit sa Giorno yung SRP. So, kung compare sa Giorno, mas pipiliin ko to kung in terms of power, malakas talaga to. Malakas sumatak. So, duluhan kaya niya mag 120 something eh. Mahabang stretch na medyo downhill. Overtaking, di ka bibitinin. Kung all stock, magiging masaya ka na rito. Tapos yung mags natin na lumaki, gulong natin lumaki, nabawasan ng konting-konti yung acceleration, pero yung handling, top speed maganda pa rin. Handling lalong nag-improve. So, depende talaga kung saan mo gagamitin. Advisable ba maglaki ng gulong? Gawin tong setup na to. Kung meron kang extra budget, kung 4 keeps sa'yo yung Lexi, maging masaya ka. Pero kung gusto mo lang naman ng may magamit na service at kaya ka nag-Lexi para makatipid, huwag mo nang galawin. Pero may sobra ka, gusto mo talaga yung maging happy, gusto mong i-boost talaga yung talagang performance upgrade, unahin mo tong gulong mags, talagang panalo. And later na yung pipe, mags gulong tsaka T-post, yun yung malaking igaganda. Kasi forma, bumagay yung lapad ng mags and gulong. Regarding naman sa looks, mas panalo para sa akin ang Giorno. Mas pogi talaga yung Giorno. So meron tayo. Dito yung Giorno natin. Ayun, yung Giorno natin, di ba? Nasa dulo. Engine upgrade, performance upgrade na pang Aerox, lahat pasok dito. Sa looks nga lang talaga, medyo, medyo mixed reaction ka dito eh. When it comes naman sa comfort ng rider and passenger, para siyang NMAX, yung position ng handle niya. Pero, mas comfort ng NMAX, tsaka mas malaki ang gas tank, mas malaki yung compartment. So, kung gagastos ka ng sobrang dami, halos ganoon na rin ang presyo sa isang NMAX, why not dumiretso ka na sa NMAX, di ba? Pero depende kung talagang gustong-gusto mo ang Lexi. Konti pa lang ang naka-Lexi, so mas unique. Pero hindi natin masabi in the future. Pero sa ngayon, sobrang daming NMAX and Aerox. Kung gusto mo maiba, very good choice itong Lexi. Tsaka syempre, mas magaan, mas maliksi, mas maganda ang acceleration kaysa NMAX. Recommended ko pa rin to. Pero kung gusto mo naman ng sporty, talagang sagad-sagad, pang racetrack and everything, Aerox pa rin talaga syempre. The best pagdating sa handling, sporty scooter. Pero para sa akin, happy ako sa Yamaha Lexi 155 na to. 4 keeps to, kapalitan ni Giorno tsaka ni Navi. Abangan nyo pa yung ibang nating build. Salamat po kung nagustuhan nyo tong video na to. Paki-subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng maraming quality contents.